Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makapag-submit ng SSS Maternity Notification online or mas kilalang MAT1. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon, nandito na tayo sa mismong SSS website. Dito, makikita nyo na agad yung maternity benefit. Click lang natin yung apply. Ayan. So, dito sa application ng maternity notification, dito sa expected date of delivery, click nyo lang tong month. Ayan. So, anong month nga ba kayo manganganak? So, halimbawa, manganganak kayo ng July 7 next year. Ayan. So, piliin nyo yung July. Click nyo yung July. Next naman is day. Click nyo yung day. Halimbawa, 7. July 7. Click nyo yung 7. Next naman is year. Kung halimbawa, July 7, 2025. Ayan. Piliin nyo yung 2025. Ayan. Then, dito naman, kung halimbawa, i-allocate ninyo ang inyong SSS maternity benefit. So, dito, click nyo lang itong my circle. Then, ilagay nyo dito yung days, kung ilang days yung i-allocate ninyo, yung apelyido, pangalan, extension, at middle name. So, dito, ang inyo lamang pwedeng mapagpasahan or i-allocate ninyo yung SSS maternity benefit ninyo is ito. Mamimili kayo sa relationship, child's father ba, or kaya alternate caregiver. So, ito guys is PASA leave kung kaya kailangan yung child's father or alternate caregiver is dapat employed. So, yan yung requirements. Kailangan employed dahil yung maternity leave ninyo ipapasa nyo doon sa employed na child's father ninyo or alternate caregiver. Bali, yung child's father or kaya alternate caregiver is pwede silang mag-leave sa company nila with pay. Ayan. So, si SSS na ang magbayad doon sa employer. Then, yung employer naman ang mag-process nito. So, ang alternate caregiver is dapat related sa'yo. Then, kung halimbawa naman, hindi nyo i-avail yung pag-allocate ng inyong SSS maternity benefit, so, click nyo lang itong no. Ayan. So, pag ganyan, ibig sabihin yan na yung pinili ninyo. Ayan. Ngayon, click na natin yung next. Then, dito, nakalagay guys, reminders. Kailangan yung alternate caregiver must be relative within the 4th degree of consanguinity of your current partner sharing the same household. Next, child's father or alternate caregiver must be currently employed. Ayan, so kailangan din employed para maipasa yung leave ninyo. Then, allocation of maternity leave credits will be valid for live childbirth only. So, of course, kailangan buhay ang baby ninyo para ma-avail nyo itong PASA leave or pag-allocate ng leave. Dahil itong purpose ng PASA leave or allocation is para mabantayan nung alternate caregiver or child's father si baby. Ayan, mabantayan or maalagaan. Ngayon, dito sa may box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na itong next. Ayan, you have successfully submitted your maternity notification na. So, please take note of your transaction number. Ngayon, click na natin itong done. Ayan, nakapag-submit na tayo ng ating maternity notification. Ngayon, makatanggap naman tayo ng ganitong email mula kay SSS, Maternity Notification Submission Confirmation. So, dito, andito yung
you have successfully submitted your maternity notification to SSS. Then, ito yung transaction number ninyo. So, ngayon, dahil nakapag-submit na kayo ng SSS maternity notification ninyo, so, maghintay na lamang kayo ng inyong MAT2. So, sa MAT2 naman, kailangan na ng birth certificate ni baby. So, sa ngayon, dahil ito ay maternity notification, bali pinapaalam nyo lang kay SSS na kayo ay buntis. So, sa MAT2, kailangan may birth certificate na ni baby at yun na yung mag-process kayo ng maternity benefits ninyo through online din at doon nyo na makukuha yung inyong maternity benefits na pera kay SSS. So, dito sa maternity notification, wala kayong makukuhang benefits dito dahil nga ito ay notification lamang. Dito pala sa maternity notification online or MAT1, maraming nagtatanong dito kung paano nila malaman online kung yung MAT1 nila is approved or rejected. So, dito sa MAT1 online guys, ito ay automatic approved. Hindi ito nare-reject dahil ito ay notification lamang kay SSS. So, pagka-submit nyo ng inyong maternity notification online, ito ay automatic approved. Hindi nyo na kailangan maghintay ng approved or rejected dahil ito ay automatically approved. Ngayon na nakapag-submit na kayo ng notification, maghintay na lamang kayo ng makapanganak kayo. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!